Wow, 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 wow! Wala. Ano Mukhang nangyari? mukhang wala. Puwede ka na ba, Mido? Ready ka na ba? Ano ba, Good hindi pa morning! tapos. Pero sige, kaya yan. Break a leg. Let's go. Ano na? Baka mamaya Wow, 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 hinahanap wow, niyo pa yung wow! ano, yung hinahanap niyo pa yata yung ano, yung OBB ng Cool News Perintahan. Twice! Gusto niyo ba mag-English o gusto niyo ba mag-Tagalog? Pwede ko naman to i-translate to English. Wow! Wow, 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 wow! Wow, 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 wow! Ito, Cool News Prime Time. Ako, Hillary Tachibana. Paulo ng ating mga nagpapagang balita. Pagsisimula ng Ramadan na antala dulot ng hindi pagsipot ng buwan. Sa February 19, magsisimula ang Ramadan matapos hindi sumipot ang buwan ngayong araw. Saad ng Bangsamoro daw ifta. Ang Ramadan ay ang panahon na pag-aayuno ng mga Muslim kung saan ay ginugunita ang pagsibol ng Quran sa pamamagitan ng fasting mula umaga hanggang gabi bilang pagsamba sa Diyos na Allah. Senator Marcoleta hindi na kailangan ng treason case laban kay Carpio. Wala nang silbi ang magsampa ng kasong treason laban sa veteranong Supreme Court Justice na si Antonio Carpio dahil siya ay quote-unquote guilty already, ayon kay Senator Rodante Marcoleta. Nagbabala rin ng senador na kakasuhan ng treason ang dating Supreme Court Justice matapos ang desisyon ng Korte Suprema na nagresulta umano ng pagkawala ng 244,000 square miles ng karagatan ng Pilipinas. Sa ating international news, namatay na ang American civil rights activist at two-time presidential candidate na si Reverend Jesse Jackson sa edad na 84. Ayon sa kanyang pamilya, his unwavering belief in justice, equality, and love uplifted millions, and we ask you to honor his memory by continuing the fight for the values he lived by. Hindi nagbigay ng dahilan ng pagkamatay ang kanyang pamilya. Ating breaking news, Warner Brothers Discovery ay magpapatuloy na ng merger with Netflix at bubuksan rin ang talks with Paramount. Ipagpapatuloy ng Warner Brothers Discovery ang merger nito sa Netflix habang binubuksan ang diskusyon sa Paramount para sa final bid nito. Matatanda ang hostile takeover ang ninanais ng Paramount sa Warner Brothers Discovery na nagmamay-ari ng CNN. Magdadaos ng special shareholder meeting ang WBD sa March 20 para sa approval ng merger nito sa Netflix. Sa ibang balita naman, sa 11th episode ng The Late Show with Stephen Colbert nitong Lunes, naglabas ng payag ang host nito na si Stephen Colbert na hindi pinayagang ipalabas ng CBS ang interview niya sa Texas State Representative na si James Talarico. Tumatakbo bilang senador ang state representative sa ilalim ng Democratic Party. Yan. Colbert also pointed out what he characterized as a glaring inconsistency in FCC Chair Brendan Carr's approach, noting that while the FCC Chair was targeting late-night talk shows, he had made clear that right-wing talk radio would not be subject to the equal time notice. Balik tayo sa Pilipinas. Inaanyayahan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines ang simbahang Katolika na maghinay-hinay sa digital distractions ngayong panahon ng Kwaresma. Ayon kay CBCB President Gilbert Garcera, ang excessive media use ay nagdadala ng distraction, fatigue, loss of focus, weakened relationships, and diminished spiritual awareness. Saad pa ni Garcera, ang digital media fasting ay hindi anti-technology, kundi isang imbitasyon para maging intentional sa paggamit ng teknolohiya. Sa ating balitang Duterte-related, hindi dadalo sa confirmation of charges hearing si Pangulong
Rodrigo Duterte sa February 23 ayon sa kanyang defense counsel na si Nicholas Kaufman. Ang mga susunod na pagdinig ay mangyayari sa susunod na Martes, Huwebes at Biyernes, kung saan magbibigay ng argumento ang prosekusyon, depensa at ang kinatawan ng mga biktima sa pre-trial chamber 1. At yan lamang ang ating mga balita sa oras na ito. Ako si Midori Tachibana. Ito ang Cool News Primetime. At kinabahan na nga ako. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Midori Tachibana. Sa ating ibang mga balita, namatay na po ang Godfather actor na si Robert Duvall sa edad na 95. Ayan. Doon! Sa kanyang 6 na dekadang karera sa acting, ayan. Pinakasumikat si Robert Duvall sa kanyang pagganap sa Godfather at Apocalypse Now. Nagpaula naman ng mga tribute ang mga stars ng Hollywood, including ang kanyang co-star na sa Godfather na si Al Pacino, who said his phenomenal gift will always be remembered. Kasama rin sa mga nagbigay ng pagpupugay sina Adam Sandler, Viola Davis, at si Robert De Niro. Sabi ni De Niro, God bless Bobby. I hope I can live till I'm 95. May he rest in peace. Sa ibang balita naman, namatay na rin ang songwriter na si Billy Steinberg sa edad na 74. Kilala si Steinberg sa pagsulat ng mga hits gaya ng Like a Virgin, True Colors at Alone. Namatay si Steinberg sa kanyang bahay sa Brentwood nitong Lunes. Siya ay 75 years old. Kinumpirma ito ng kanyang attorney na si Lori Soriano na ang dahilan daw ay cancer. Sa ating science news naman, ang unang solar eclipse ngayong taon ay nangyayari. Pero hindi ito makikita sa Pilipinas. Ayun, medyo magde-dead air. Medyo magde-dead air! Go ahead, Ayan. kaya mo yan. Woo! Let's go! Ayan. Ang annular solar eclipse ay magiging visible sa ilang region sa mundo. Ngayong February 17, as the moon passes between the Earth and the Sun, leaving a thin outer ring of sunlight visible. This striking effect will last up to 2 minutes and 20 seconds at the greatest eclipse. Magsisimula ang partial eclipse ng 4:56 a.m. Eastern Standard Time at matatapos ito ng 9:27 in the morning Eastern Standard Time. Sa ating tech news naman, magsisis na ng operations ang Messenger.com starting this April. I-merge na ng Facebook ang kanilang Messenger.com domain sa facebook.com/messages. /messages kasi. Hindi na rin ipagpapatuloy ng Facebook ang desktop app ng Messenger at mariredirect na sila sa facebook.com/messages. At iyan lamang muli ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Para sa iba pang balita, ay tumutok lang syempre sa Cool News at dito sa TGON Cool FM. Ako si Midori Tachibana, magandang gabi sa inyong lahat. POC!
ba or what? Oo, tapos na. Ano na? Sam!